Paano mo mapoprotektahan yung sarili mo dito sa mundo na 'to? Bilang lalaki, alam naman natin na sobrang delikado, kumbaga target tayo palagi. Tignan mo, pagdating sa mga war, hindi laging pinanlulusob ang mga babae, lagi ang mga lalaki. Pagdating sa mga magnanakaw, ang responsibilidad na magligtas o maging superhero ang mga lalaki. Kunyari may pamilya diyan, may tinutukan ng balisong, sino ang re-rescue? Lalaki. Diba? Kumbaga, laging nandun yung nakadikit sa atin yung death sa lahat ng mga fellas, no? Sa lahat ng mga lalaki. Alam naman natin na pag ikaw ay lalaki, dapat kang maging ready. So, tuturuan kita ngayon, itong mismong video na to, tuturuan kita kung paano mo mapoprotektahan yung sarili mo dito sa mundo na to. Ituturo ko sa iyo yung mga basic na kailangan mo matutunan. Kasi, pag hindi mo to alam, pwede ma-fuck up ka. So, bago ang lahat, kailangan mo panood yung pinakang astig na intro dito sa YouTube. Pinabilog-bilog ko ang tao, ayaw magpasakop sa mga bobo. Gusto ko lang salohin ang mga pera ko, ayoko lang sila isabit sa mga pangarap ko. So, paano mo mapoprotektahan yung sarili mo bilang sa mga masasamang sakuna, no? Kasi may mga iba't ibang experience din si Fela na pagdating sa mga magnanakaw, pagdating sa mga rambulan, pagdating sa mga suntukan. Hindi ko sasabi na basagulero si Fela, pero kahit pa paano may mga experience ako. Dahil hindi naman ako lumaking ultra rich, alam mo yun? Alam mo yun, hindi makabasag ng pinggan yung lugar ninyo, hindi naman ganun sa amin. Baga lumaki din ako sa mga kalye, ganyan, naging tambay din ako. Kung tutuusin, may diploma nga ako eh. Diba? Alam mo yun, lahat ng mga tropa ko kung gaano ako katambay dati. Talagang masabi ko, mga 4 years. Ilan ba ang taon pag gumagraduate ang isang college? 4 years. Ako, ilang taon ba ako tumambay? 3 years? 4 years? Tagal. Literal. Pag sinabi kong literal na tambay, tambay ako literal. Pagkagising, may pagkain na. Mag-vape, yosi, boom. Ganun lifestyle ko dati. Pagkagising ko, tiyo, papakita ko sa'yo. Bago kita turuan, no? Paparealize ko sa'yo kung paano yung galawan din dati, Fela. Pagkagising ko, check cellphone. Sino to? Chismis. Chichismis ako doon. Diba? Sa FB. Nakakaano to Nakaka-interesado to. Nakakatawa tong part na to Pagtapos nun, check. Gising, baba ko. May pagkain na doon. Automatic may pandesal na. Okay, may pansit canton, no? Kung ano man yan, kakain na ako doon. Boom. Pagkatapos ko, timpla kape, akyat, boom. Vape, o kaya yosi. Tapos coffee, yosi, boom, boom, boom. Tapos balik ulit ako, higa ulit ako sa kama. ML. Lalabas na ako, mga kakainin niya, oras ko, mga 4 na oras, tapos lalabas na ako. Tambay na, tawag tropa. Oh, let's go, tara, tambay tayo, tara, sugal. G, club, boom. Punta tayo dito, may hanap tayo ng girls. Kikitain ko yung babae ko, boom, sex. Tapos punta tayo doon. Alam mo yun, ganun galawan ko dati. So, yung ganung klaseng galawan ko na yon, doon sa kali ko na yon, kumbaga yung bahay ko na yon ay ginagawang tulugan ko lang, ginagawa ko lang, kung tutusin, parang may tawag sila doon parang, hindi ko alam kung anong tawag, hindi ko na maalala, no? Pero may tawag sila doon na, parang natutulog ka lang dito sa bahay na to Ganun ng galawan si Fela. Kumbaga, uuwi ako para matulog lang, para mag-scroll konti, magi-games. Siyempre, kailangan ko, komportable Magi-games ako, kailangan may electric fan, ganyan, di ba? Ayoko nainitan ako. Tapos pagtatambay na ako, lagi na ako nasa labas nun. So yun, nasilip ko yung mundong streets. Lagi nga akong tambay sa labas, no? 3 years yun, 4 years, mga ganyan. So, nakita ko yung mga iba't ibang mga violence. So, yung iba't ibang violence na yun, kadalasan nangyayari yun pagdating sa mga gimmick, pagdating sa mga club. Sa mga kahiligan namin ng mga magtotropa ay mag-club din kami. Siyempre, di ba? Hanap ng mga chicks, ganyan, di ba? Kumbaga normal na yun bilang lalaki, kung hindi ka naghahanap ng chicks pagdating sa club, isa kang malaking ganap na GAY. Ganap ka na GAY. Anong ginagawa mo doon? Para mag-fun. Ano ka? Bading? Ano ka, girl? Alam mo, girl nga naghahanap ng mga lalaki pagdating sa club, tapos ikaw magmamalinis ka na, kaya ako nag-club kasi gusto ko lang magsaya. Bading! Diba? Natural, kaya ka nandun. Kasi syempre, nandun, kasama na yon, package na yon, na magtutuwa ka, pero naghahanap ka rin ng girls.
Diba? Mga kalakihan supot yan na sabihin na, "Ay, di naman, mali sinasyon ko." Kasi kaya mo nasasabi yan na kadalasan sa mga nagsasabi ng ganun, eh, no? Kaya nila nasasabi yan na, pag nagka-club ako kasi para magtutuwa lang ako, eh. Hmm, may GF ka, no? O may wife ka. Kaya ka ganyan. Supot. No? Balik tayo doon sa topic, no? So, naging fully tambay si Fela. Kumbaga, masasabi mong perfect attendance doon si Fela. Kung babanggitin mo, Fela, nandiyan ka ba? Kumbaga, kung may teacher lang nung panahon ng mga tambay days, andun ako palagi. Present, ma'am. Nandun ako palagi. Literal. So, nakita ko yung mundong kalye. So, isa sa mga natutunan ko kung paano ko maprotektahan yung sarili ko kasi alam naman natin pagdating sa mga streets, pagdating sa labas ay sobrang delikado kasi nandiyan yung mga, diyan mo na ma-encounter yung mga may balisong. Diyan mo na ma-encounter yung bigla na lang may sasapak sa'yo, bigla na lang may mapipikon sa'yo, bigla ka na lang mapag-iinitan. So, isa sa mga natutunan ko noong mga panahon na nagka-clubs din si Fela ay wag na wag kang tatakbo ng nakatalikod. Yun ang isa sa mga pinaka-natutunan ko. Natutunan ko din to dahil sa kaibigan ko kasi maraming experience yung tropa ko na yun. Isa sa mga number one rule na kailangan mong sundin pagdating sa streets ay kailangan yung mata mo ay nakatingin ka sa enemy mo. Wag na wag kang tatakbo ng nakatalikod. Kasi hindi mo alam kung paano ka, hindi mo alam kung paparating ba sa'yo o wala. Hindi mo alam kasi nakatalikod ka, eh. Kadalasan sa pagdating sa mga rambulan ang ginagawa ng mga normies, tumatakbo sila. Kunyari, habulan na, di ba? Takbo. Mali yun. Pag tatakbo ka pagdating sa mga ganon, para maprotektahan mo yung sarili mo, ay lagi ka dapat nakaharap. Kung tatakbo ka man, kailangan patalikod yung lakad mo. Patakbo. Kailangan nakaharap ka palagi sa kalaban mo. Para nakikita mo yung paparating. Kasi kapag hindi mo nakita yung paparating, pwede ka madedo. Pwedeng hindi mo alam, may naglabas na lang bigla ng knife, bigla, wala na. Diba? Wipe out kayo lahat. Kailangan nakatingin ka. Kung masasaksak ka lang din naman, mas maigi na nakita mo. At least na-try mo na madepensahan yung sarili mo kaysa hindi mo makita yung depensa. Kahit sa mismong boxing, mas masakit yung mga sapak na hindi mo nakikita kaysa sa nakikita mo. Kung ikaw ay nagbo-boxing, magigets mo to, no? Pero kung hindi ka nagbo-boxing, hindi mo to magigets. Pero isa sa mga rules pagdating sa boxing, kailangan tignan mo yung fist nila, yung kamao nila. Kapag nakikita mo, kahit sobrang lakas pa ng suntok, pero nakikita mo paparating sa'yo, automatic yung katawan mo tumitigas, eh. Automatic yung, kumbaga, naka-ready ka, eh. Kaysa hindi ka ready. Mas delikado yung hindi ka ready. Kaya lang naman madalas sa mga nananockout kasi hindi nila napapansin yung mga paparating na suntok. Kadalasan ito, sa mga experience ko pagdating sa boxing, mga knockout ko, hindi ko napapansin kasi paparating yung body shot. Hindi ko nakita yon. Kaya ako napapatumba. Kasi hindi ready yung katawan ko na hindi ko pinatigas. Pero kung nakatigas yun, kahit ilang beses nila suntokin, hindi basta-basta tataob si Fela. Yun ay isa sa mga natutunan ko pagdating sa boxing. Ganun din pagdating sa life. Wag na wag kang tatakbo na nakatalikod dahil hindi mo nakikita yung mga paparating. Pangalawa na mabibigay ko sa'yo pagdating sa pagpapakaligtas sa sarili mo ay ingatan mo yung pinapakisamahan mo. Kung ikaw yung mahilig makipag-girl best friend, isa kang malaking support, hindi mo ba alam kung gaano kadelikado yung life mo? Kung ikaw ay nakikipag-friends, friends tayo, best friend tayo. Ito ito kadalasan sa mga boy best friend, ang inaantay-antay kasi nila ay yung darating ang time, masisex ko rin to. Supot na supot. Tingnan mo pumapayag ka na makuha ka ng benefit ng isang babae, na sasama mo sila mag-Watson, sasama mo sila maghanap ng mga nails. Isipin mo kung gaano ka kasupot kasi nag-hoping ka, nagdadasal ka, na balang araw, na madadali ko rin yung maninyan. Tapos siya, samahan mo ako mag-Watson, samahan mo ako mag-movie, samahan mo ako bumili ng dress. Ikaw naman, sama ka naman parang aso. Diba? Kasi nag-hoping ka.
Kasi nagbabaka sakali ka na, mansesex ko 'to balang araw pag nag-break sila ng jowa niya. "Oh, ano, abangan ko 'yan pag naging sad girl 'yan, yari sa akin 'yan." Yan ang galawan ninyong mga boy best friend. Pero ito, hindi niyo napapansin na isa sa mga rules din para maprotektahan mo yung sarili mo dito bilang delikado dito sa mundo na 'to, ay piliin mo yung mga babaeng kaibigan mo. Sa totoo lang hangga't maaari wala nga, eh. Kasi kaya ko nasasabi yun, kapag nasa side mo ang babae, kadalasan mga boy best friend diyan, hindi pa kasi kayo nakaka-encounter. Kayo yung mga pumuposisyon na boy best friend. Pag dumating yung time na na-hold up yung girl best friend mo, ay obligasyon mo na ialay ang life mo. Or, pwedeng magiging walang saysay na lang yung magiging boy best friend, di ba? Mas lalo ka pang hindi makakadilig sa girl best friend mo kapag hindi mo siya pinagtanggol. Isipin mo, hinold up, kayong dalawa, sinasama mo siya, naghahanap siya ng nails. Sa tingin mo, anong bagay sa akin? Tapos ikaw naman, sa tingin ko, purple. Bading ka kasi, di ba? Sasama mo siya magpili ng kulay kahit wala ka namang alam pagdating sa mga nails. Nagpipiling alam ka. Di ba? Kumbaga, kung tawagin ay performative male ka, no? Papakisama mo para lang magustuhan ka. So ngayon, kunyari, nandun kayo sa Watson. Ba, isipin mo, nasa Watson kayo. Nagtitingin siya ng mga nails, ganyan. Tapos ikaw naman, sasama mo, ito bagay sa'yo, ito bagay sa'yo. Biglang may pumasok na terrorist. Biglang, hoy, dapa, lahat! Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Iiwanan mo yung girl best friend mo? Diba? Obligasyon mo na protektahan yun. Diba? Obligasyon mo, bigla na lang, alam mo yun, bigla mo na lang tatry mo yung best mo na agawin yung baril o kaya try mong, alam mo yun, ilayo siya. O kaya kahit paano, kunyari, pag nilusob yung girl mo, alam mo, at least man lang tatry mo, kumbaga, iaalay mo yung life mo, poprotekta mo siya. Tapos ikaw, kung sino-sino yung mga gina-girl best friend mo. Dahil iisa lang yung pakay mo na sana ma-shoot ko tong edits ko sa loob ng kanyang vagina bros. Diba? Isipin mo. Dahil doon, nag-hoping ka. Yung hoping mo na yon kapalit ay life mo. Fair ba yon? Hindi fair yon. So, para maprotekta mo yung sarili mo, ay piliin mo yung circle mo at wag na wag kang tatakbo na nakatalikod. Isa to sa mga magpapaligtas din sa'yo, no? Kasi tayo mga lalaki ay sobrang delikado ng mga life natin. Pwede yung mga pagdating sa mga trabaho, may mga, alam mo yung pagdating sa mga building, alam mo yun, na doon na lagi nakasacrifice na yung mga life natin agad eh. Alam mo yung inaalay na nga natin yung life natin pagdating sa work eh, pagdating sa mga family para ma-provide lang eh. So kahit pa paano, para ma-minimize mo, para mapaliit mo man lang yung risk mo, ay itong tinuro ko sa'yo ay i-input mo sa utak mo na kailangan mo, isa sa mga rules, pagdating din sa street, ay wag na wag kang tatakbo na nakatalikod. Kailangan lagi ka nakaharap. Pangalawa, ay wag kang papayag sa pagiging boy best friend. Tigil-tigilan mo na yan. Diba? Alam mo naman talaga na nabubulshitan ka sa mga movies, sa mga colors, na mga pinagkukwento niya, mga love story ng mga ex niya, ng mga boyfriend niya. Time na para panindigan mo na yung talagang nasa utak mo na bullshit tong pinagsasabi nitong babae na to. Wala talaga akong pakialam. Epep lang ang gusto ko. Okay. Sasabihin ko sa kanya, okay, type kita. Gusto ko kita mabembang. Diba? Mas okay na yung diretso ka kaysa naman papakisama ko pa. Sasama ko pa mag nails. Kaysa mo papakisama na ganun. Kita mo yung life mo, nandun naka-risk. Diba? Hindi mo naiisip kasi yun eh. So, mas maigi nang idiretso mo na lang kaysa pumayag ka maging boy best friend.